Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:05 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubulong sa napituhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo. Ang mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Miyerkules, Enero 21, tuig 2026. Ining inyo tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. 301st Brigade, target nga madeklarang as stable ang internal peace and security sa probinsya ng Iloilo sa Pebrero 2026. Benro nagpandam sa publiko batok sa mga peke nga kolektor sang basura nga nagapangayo sang kwarta. IFFI hindi magbutang sa mga banderita sa mga dalanan kung ma-highlight ang heritage buildings kag performances sang mga tribo. 2026 kasadyahan sa Kabanwahanan Food Festival and Trade Fair sa Iloilo Provincial Capital mag-umpisa sa Enero 22 to 25 slow food community sa probinsya. I-highlight. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsapol na ang 301st Infantry Brigade Philippine Army sa Iloilo Provincial Peace and Order Council. Ang rekomenda ang probinsya nga madeklara nga stable internal peace and security o CONCIPS sa Pebrero 2026. Sunod kay 301st IB Commanding Officer Nel Richard Patricio, manageable na ang problema sa insurhensya sa riin masobra pulo na lang ang aktibo nga miyembro sang NPA nga ilan na monitor inibangod man sa masangkad nga operasyon sa militar kag madamo man nga rebelde nga nagsungkag nga nagdesisyon nga magsuporta sa gobyerno. Gintawag sa opisyal nga insignificant ang NPA kag wala na sang pwersa para maghimo sang gamukon kalakasan sa komunidad. Sa pagdeklara sang SIPS ginalaw mga madasupang madamo nga developments kag pagsulod sang investments sa probinsya sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapangabayang Bacolod Environment and Natural Resources Office sa mga residente nga mga inmabinantayan batog sa mga individual kag grupo nga nagapakuno-kuno nga mga kolektor sa basura gud magpangasang donasyon nga kwarta. Sa kay General Officer Charge Attorney Aline Love Dignadice, ang city government katuwang ang bago nga private garbage contractor wala nagatag sang otorisasyon sa bisan dino nga tawo o kun organisasyon nga magpaasang donasyon o kun kontribusyon nga kwarta. Ini nga paandam nagwa matapos magkabato ng Benro sang reklamo toy sa isa ka grupo nga nagatawag sang ila kaugalingon nga Garbage Collector Association Bacolod City nga naligar nagapasang bulig para kuno isa nila ka miyembro nga yara sa ospital. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. masobra 7,000 ka libo nga pulis kag ibang pagid nga law enforcement operatives kag agencies nag-deploy na subong nga dinagyang detalye sang balita. Emiro Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Nakahanda na ang puwersa sa Site Task Group ng revolusyon sa mga nagkalain-laing units ng kapulisan, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Iloilo City Government ug Force Multipliers para magbantay sa seguridad sa Binagyang Festival 2026. Sa ginpatigang official send-off ceremony sa Miyerkules sa Iloilo Freedom Grandstand, naglabo sa 7,579 ka security personnel alin sa mga tuwa na units ng Site Task Group Binagyang ang ginpakita sa publiko. Ginalakipan ini sa 2,167 ka personnel sa idalom sa Sub-Task Group Security, 1,605 sa idalom naman sa Sub-Task Group Peace and Order, 877 sa idalom sa Sub-Task Group Traffic Management, 655 sa idalom sa Sub-Task Group Emergency Preparedness and Response, kag masobra 2,000 ka force multipliers. May dugang man na kaping 3,000 ka operational resources na nakahanda sa deployment. Magluwas sa personnel din pakita man ang nakahanda nga assets kag resources ng Site Task Group kaangil sa mga patrol vehicles, ambulances kag motor vehicles. Sa iya nga mensahe nagpanumdum si PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Josepino Ligan sa mga i-deploy na magserbisyo sa may integridad maski wala sa may nagabantay. Doon nagapakita ini isang tampad na serbisyo kaangin sang sincero nga debosyon kay Senyor Santo Niño nga sentro sang selebrasyon sang Binagyang Festival. Mensahe naman ni ICPO OIC Director Police Colonel Wilbert Parilla sa mga kapulisan nga mag-duty nga may dulog, pag-ulikid, kag professionalismo. Nagtamo man sa kaibatan si Iloilo City Mayor sa Trianas, INFI Chairman Georgie Peña, kag mga opisyales nga nagabug-o sa Site Task Group Binagyang. Para sa Bagong Pilipinas, ang Rason Siguro Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Headline. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban panaton nga balita, IFFI hindi magbutang sa mga banderitas sa mga dalanon. Agod ma-highlight ang heritage buildings kag performances sang mga tribo. Detalye sa balita, Emiro Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hindi magbutang sa mga banderitas ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated upon IFFI sa mga dalanon sa syudad sa Iloilo na kinaanda na kada Binagyang Festival at ni Joyce Ancla Basilia as Executive Director ng IFFI. E desisyon na nila na hindi na magbutang sa banderitas sa mga dalanon sa city proper bangod na hawa na ang mga spaghetti wars. Yung payag na mas ma-highlight ang kataong sa heritage buildings kung wala sa banderitas. Lugan nga mas visually appealing na wala sa banderitas ngunit wala sa sablan sa mga dalanon kag mas matahom ang kuha ang mga larad-larad kag videos. Pinaagi sila mas makita man sa maayo ang performances sa mga tribo. Isa man sa ilan ng invesyon sa pagpaigay sa banderitas ang mga ilang pagkontrol sa paggamit sa single-use plastic. Gani mas maayo nga hindi paggamito ng banderitas bukod isa lang ini kagamit kag ginahabol tayon. Dugang nga mga banderitas dapat isabit sa mataas na porsyon kanidugang man nga pagpanghangkad sa ilang nga magbutang ilabi pa nga madamag pa sa linya sang kuryente. Ginathad naman kila Visayas na may banderitas naman ipahamtang sa Binagyang Food Festival. Kung hindi man nila pagtuga ng mga pribado may establishmento na magpahamtang sa ilang kaugalingon na banderitas. Para sa Bagong Pilipinas, ang Rason Siguro Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nausa sa January 22, Tubtob 25, ang kasadyan sa Kabanwahanan Food Festival and Trade Fair sa Iloilo Provincial Capital bilang kabayan sa pagsaulog sang Binagyang subong nga tuig. Ang karong nga tuig nga Food Festival and Trade Fair may tema nga fun, foodie-friendly Iloilo ay green, grateful, and growing province of Iloilo tungo sa bagong Pilipinas. I-highlight sa Food Festival kag Trade Fair ang slow food community nga ipahamtang sa atubang sang Casa Real de Iloilo, Iloilo Provincial Capital Fountain Area. Nanoy tuway nga heirloom scenes and delicacy sa Matilawan, ikan sa mga munisipalidad sang Bingawan, Kalinog, Lambunaw, Maasin, Kabatuan, Tigbawan, Miag-aw, Ahoy, kag Iloilo City. Sino kay Olin Yu Sin, head ng Local Economic and Development Investment Promotion sa Provincial Government, ginduso ni Governor Defensor Jr. matagan importansya ang slow food community sa probinsya sa paghiwat sa food festival. Niyara sa 50 ka kiosk ang magapasako para sa slow food community ngayon pahamtang sa corner Muliloni Street kag General Luna. May banda nga magatukar para maghatag kalingawan sa mga magapadulong sa provincial capital halin sa pagbukas ng food festival o trade fair sa January 22 tubtob nga magtakop ini sa January 25.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Aton nga balita, arestado ang isa ka barangay tanod sa ginpatikay nga bypass operation sa barangay Kinalkalan, Balasan, Iloilo. Ang suspect din kilala nga si alias Panoy, 51 anyos, kag residente sa barangay Kinalkalan, Balasan. Nakumpiska sa suspect 85 grams ang shabong nagabalor sa 578,000 pesos. Kapin 3 ka semana ginmonitor ang suspect kag nakumpirma ang kahilabtanan niya sa illegal nga droga. Sa banwa sa estansya nagakuha sang supply ang suspect kag ginabaligya sa Balasan. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sang suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ginkalipay ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang dako nga pagnubos ng food poverty sa Pilipinas sa uling nga quarters ng 2025. Inanangin pahayag sang Tiglikom kasunod sa ginpagawa nga survey sang Octa Research tugon ng masa. Sunod sa Tiglikom, bunga ini sa wala untat nga aksyon na mangin maayong supply sa pagkaon kag masuportahan ng mga consumer kag producer. So mga tuig pasang karon, sindiang rice program ni Presidente Marcos kag ginatarget nga malabot ang 15 milyones nga pamilya. Luwing ni Presidente nga magpad na ngayon ng 20 pesos sa rice program tubtob sa pagtapos ang termino sa Hunyo 2028. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ang naging turnover sa Department of Agriculture ang anom ka slaughterhouse sa Negros Occidental nga nahumanan sa idalom sa Philippine Rural Development Project. Ang pag-turnover ginpangunahan mismo ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. Kaupo ni DANIR-OIC Regional Executive Director Engineer Jose Albert Barrogo pinagi sa isa ka seremonya sa Banwa, sang Murcia. Sunod kay Director Barrogo, ang anom ka slaughterhouse doon sa mga AA nga nahamtang sa Murcia, San Carlos, Tuboso, Binalbagan, Kawayan, Kaginubaan. Dugang pa ni Barrogo, magluwas diri padayon man ang pagtukod sa slaughterhouse sa Ibi, Magolona. Nagalaw si Barrogo nga kasunod sa pagkahuman sa mga bagong slaughterhouse kag pagpaidalom sa pagana sa National Meat Inspection Service ang mga LGU mga compliant na sa food safety. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang banaton nga balita, nabato na sa 7 ka lokal nga panguluhan sa Negros Occidental ang cheque na kabalor sa 40 million pesos o kon 40 milyones nga kabayan sang 50 milyones nga bulig naging palabot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa mga biktima sang Bagyong Tino. Ang pondo naging palabot para suportahan ang relief kag rehabilitation efforts sa mga komunidad nga tuman nga naapektuhan sang bagyo. Naibaluan nga sa 50 milyones nga bulig sang gobyerno nasyonal, tig 10 milyones ang ginpain para sa La Castellana, Moises Padilla kag La Carlota, tig 5 milyones ang ginpalabot sa Bagos City, Binalbagan kag Hinigaran samtang 2.5 o kon 2.5 milyones kada isa para sa Isabela kag Pontevedra. Sa mga nasamit nga lokal nga panguluhan ng syudad sa La Carlota na lang wala pa natagan mangun may mga dokumento pa nga kinahanglan i-kompleto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Enero 22, dugang pang areas ang siraduan sa mga motorista sa downtown area city proper. Sa anunsyo ng Iloilo City Traffic Transportation Management Office, siraduhan na Enero 22 na sa Enero 25 ang Bonifacio Road, Solis Street, Valera Delgado, Isnart, Muliloni, Arsenal Street. Ang nasamit nga lugar, ang pahamtangan sa dugang nga food kiosk sa selebrasyon sang Dinagyang Festival. Sa karon amat na ang pagpahamtang sa mga materyales para sa installation sa dugang pang food kiosk. Mas mabatsyagan naman ang pagbugat sa trapiko sa mayor nga karsada sa downtown area. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. sa karon ng mga produkto nga obra sa mga Sustainable Livelihood Program sa Western Visayas na nagaparang nga DSWD 2026 Anniversary Food and Trade Bazaar sa Central Office sa Quezon City. Lakip sa ginabida nga mga produkto, ang mushroom chips, turtle salt, handcrafted nito, kag buri items, earrings sa iba't pang souvenir products nga naga-display sa bazaar booth sa rehiyon. Lakip sa mauna nagbisita sa booth, si Assistant Secretary for Disaster Response Management Group, kag Officer in Charge sa National Resource and Logistics Management Bureau, Leo Quintilla. Magluwas sa DSWD 6 nagatanyag bansang ila produktong nanuhay-tuhay na DSWD field offices sa bazaar. Maglawing bazaar tubtob Enero 23, 2026 kabukas ining wali alas 8 sa aga tubtob alas 5 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bansang kapulisan ang top 2 most wanted
sa probinsya sa poblasyon Ilawod Dumaraw, Capiz. Ang suspect din kilala nga si alias Rald, 29 anyos, kag-residente sang ninabitan nga Banwa. Kaso nga rape kag lascivious conduct ang ginapangatubang sang suspect gintingop nga puwersa sang Dumaraw Municipal Police Station, 2nd Capiz Provincial Mobile Force Company Tracker Team B, Capiz Provincial Intelligence Unit, Provincial Intelligence Team, kag Regional Intelligence Unit 6. Sa karon yara ng suspect sa kustodiya sang Dumaraw Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon sang iyang kaso. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sirado na kasunod sang installation sang food kiosk. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Amat-amat na nga nasaraduhan ang porsyon sa Delgado Street kag Solis Street sa city proper area kasunod sa pagpahamtang sa mga food kiosk. Sa pagsugod sa installation sa mga food kiosk sa Dinagyang Festival 2026, mabatsigan man ang heavy traffic sa mga dalan kasubong sang dalan Isnart kag kaiping nga mga karsada kasunod sang traffic closure. Ginapangabay naman sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office sa mga motorista nga mangita sang alternatibo nga lagyan agud marikawan sa tuman nga pagpugok sang trapiko. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ginpaidalom sa medical kag dental check-up ang bugos nga delegasyon sang Schools Division Office of Pasay City sa Western Visayas Regional Athletic Association. Ginpanguna ni Dr. Wilma Silubrico, Medical Officer 3 ang medical kag dental check-up sa student athletes nga magarepresenta sang Pasay City sa WEVRA 2026. Magluwag sa mga student athlete, ginpaidalo man ang mga coaches, assistant coaches, kag chaperones para mapasigurado nga sa maayo nga kahimtangan ng ikayong lawas ang bugos nga delegasyon. Iwato ng WEVRA Amit 2026 sa Marso 16 to 21 sa rin pa nagbalayan ini sang SDO Pasay City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Megawatt nga solar facility plano tukuron sa Concepcion. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Plano tukuran sang 120 megawatt nga solar facility ang Banwa sang Concepcion. Sa sinapol kaupod kay Iloilo Governor Arturo Defensor Jr., ginpahayag sang MGen Renewable Energy Incorporated o kon MGen Renewables ang ila ginaduso nga solar project nga ipahamtang sa 135 hectares nga duta sa barangay Nipa, Cagloong. Sunod sa kompanya ang pasilidad mangin konektado sa NGCP Concepcion 138 kV substation. Pananglit nga matigayon, ginapananaw nga ang proyekto magahatag sang dako nga buwis nga makabulig naman sa ekonomiya sang Concepcion, magluwas sa pagpataas ang supply sang kuryente sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Governor Javier kag pamilya lakip sa mga unang pasahero sa bago develop nga Antique Airport. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lakip sanday Antique Governor Paulo Javier kag iya pamilya sa mga unang nga pasahero halin sa Antique padulong Metro Manila pinaagi sa bag-o nga Antique Airport nga sandam laglang gin-inagurahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa ginpanami nga paluparan, mas madamo nga pasahero ang maakomodar sa terminal kag mas laba nga runway para makaganyat sa mas madamo nga biyahe. May ara man ini sang bag-o nga control tower, taxiway, fire station, administrative building, powerhouse kag housing sa mga relocated settlers. Sa karon, Philippine Airlines pa lamang ang eroplano nga nagabiyahe sa Manila, Antique kag vice versa kada Martes, Huwebes kag Sabado. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Kanselado ang face-to-face classes sa Iloilo Science and Technology University sa Iloilo City sa Enero 23 tugtog 24 bangod sa selebrasyon sa Dinagyang Festival 2026. Sa baylo, magapadayon sa gihapon ang pagtuon sa mga estudyante pinaagi sa online learning modalities. Sa piyak nga bangin, magapatuman naman sa skeletal workforce arrangement ang mga opisina sa ISAQ City Campus sa Enero 23. Sunod sa bulutuan na uman ang regular na trabaho kag klase sa Lunes, Enero 26, pagkatapos ang highlights ng Dinagyang Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mangingisda sa ahuy na dakpan nga nagalapas ang Fisheries Code. Detalye sang balita. Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nadakpan sa ginpatigayon nga Seaborne Patrol malapit sa Calabasa Island sa Barangay Naman ang isa ka manghingisda nga ilegal nga nagapangisda sa kalalawran sa Kahoy. Ang nadakpan residente sa Barangay Bato, Biasong. Sa ginpagwa nga detalye sa Iloilo Provincial Information Office, nadakpan ang suspect nga naga-engage sa sensuro o kon round hole scene fishing na paglapas ang Section 86 ng Republic Act 10654 o kon ng Philippine Fisheries Code sa 1998. Ang operasyon ginpatigayon sa Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force kaupod ang Regional Intelligence Unit 6 bilang kabahin sa tikang sang probinsya na matap na ang iligal na pagpangisda sa Iloilo. Ginbutong naman sa mga otoridad ang sakayan sa nadakpan, lakip na ang mga fishing paraphernalia, pagkurayan balor 500 pesos, pagindala sa Bantay Dagat Task Force Headquarters para sa nagakaigo nga aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:26 sa hapon. Kagamito na tipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team, Merkules, Enero 21 tuwing 2026 para sa Bagong Pilipinas. Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.